Hindi ko makakalimutan ang araw na unang dumaing ng iyak ang sanggol sa ilalim ng puno ng akasya, isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Madilim na, malamig ang hangin, at tila ba huminto ang paligid sa bawat saglit ng kanyang pag-iyak. Walang kasama, walang kumakarga, pero buhay ang bata. Sabi ng mga matatanda, kapag may sanggol na biglang lumilitaw sa gubat, huwag mong pulutin. Hindi lahat ng musmos ay inosente. Pero ang mag-asawang Mang Elias at Aling Rosa, isang magbubukid at isang mananahi, hindi nila kayang palampasin ang batang iyon. 5 taon na silang naghihintay ng anak, panay dasal, panay doktor, pero wala. Kaya noong araw na yon, sa kabila ng kaba, dinala nila pauwi ang sanggol. Pinangalanan nila itong Isko. Tahimik ang unang taon ni Isko. Mabait na bata, hindi umiiyak kapag gutom, hindi nagkakasakit, at madalas natutulala habang nakatitig sa buwan. Iniisip lang ng mag-asawa na baka matalino ang bata, o likas na tahimik. Pero may mga bagay nang hindi maipaliwanag noon pa man. Sa unang kaarawan ni Isko, biglang nawala ang 3 manok nila. Natagpo ang wala ng laman, tila sinipsip, hindi kinain. Sabi ni Mang Elias, baka pusa o bayawak. Pero si Aling Rosa, tahimik lang. Sa puso niya may kaba. Isang hating gabi rin, nakita niyang nakabukas ang bintana ng kwarto ni Isko. Wala ang bata sa duyan. Naghanap sila, umiyak, halos mabaliw hanggang sa matagpuan nila si Isko sa bubong ng bahay. Mahimbing ang tulog, parang wala lang. Sa mata ng iba, swerte ang pamilyang iyon. Walang anak pero binigyan. Pero sa mata ng kapalaran, may kabayaran ang lahat. Lumaki si Isko na masipag, mapagmahal sa magulang, pero kakaiba pa rin. Hindi siya gaanong nakikipaglaro sa ibang bata. Madalas, nasa tabi lang ng batis, o kaya nasa ilalim ng lilim ng kahoy. May mga pagkakataong may mga batang umiiyak sa baryo, sinasabing may itim na anino raw na sumusunod sa kanila. Isa raw itong nilalang na may mahahabang kuko at mapupulang mata. Pero hindi ito pinapansin ng matatanda. Sabi nila, guni-guni lang yan. Hanggang isang araw, may nawawalang batang lalaki sa kabilang baryo. 4 na taong gulang. Huli siyang nakitang tumatakbo papasok sa gubat. Hinanap siya ng mga tanod ng mga magulang ng buong komunidad. Walang bakas. 1 linggo ang lumipas, wala pa rin. Ngunit isang gabi, si Isko, na 12 taong gulang na noon, ay nakita ni Aling Rosa na may hawak na lumang laruan sa ilalim ng kumot. Ang laruan ay eksaktong katulad ng hinahanap ng nawawalang bata. Nang tanungin niya kung saan ito nakuha, simpleng sagot ni Isko, ibinigay sa akin sa panaginip. Nagsimulang mabahala si Aling Rosa. Sa mga panahong iyon, madalas na siyang nakararamdam ng kilabot sa tuwing titingnan ang anak. Parang may matang hindi kanya. Parang sa likod ng inosenteng ngiti ni Isko, may nakatagong lihim na hindi kayang sabihin ng kahit sinong ina. Kaya dumulog siya sa isang albularyo, si Kaiban, isang matandang kilala sa baryo bilang tagapagbantay ng mga lihim na nilalang. Nang ipakita ni Aling Rosa ang guhit sa batok ni Isko, isang hugis buwan na itim na marka na mula pa pagkasilang ay nandoon, biglang nanlaki ang mata ni Kaiban. Tahimik siya, tapos dahan-dahan niyang sinabi, hindi yan ordinaryong bata, Rosa. Anak yan ng nilalang na galing sa dilim. Nanginginig si Aling Rosa. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang sumigaw. Pero wala siyang nagawa kundi umiyak. Ang anak na buong pusong minahal nila ni Elias, ang batang inaruga nila, kahit walang dugong kaugnay, anak pala ng aswang. Pag-uwi niya ng bahay, hindi niya kinayang sabihin kay Mang Elias ang buong totoo. Pero nagsimula na silang maging mas maingat. Nagtatago ng bawang, asin at langis sa mga sulok ng bahay. Pinagbabawalan si Isko lumapit sa bintana kapag bilog ang buwan. Ngunit sa puso nilang mag-asawa may paghihirap. Paano mo pipigilan ang isang anak na minahal mo mula pagkabata, kung ang kinatatakutan mo ay siya mismo? Habang tumatanda si Isko, mas lalo siyang nagkakaroon ng mga panaginip, madidilim,
puno ng sigawan, at minsan, nakakagising siya na may dugo ang kanyang mga kuko. Pero kinabukasan, normal lang ulit ang lahat. Naglalakad sa palayan, tumutulong sa pag-aani, nakikipagbiruan kay Toto, ang kaisa-isang kaibigang hindi siya iniwan kahit anong usap-usapan. Si Toto, anak ng magsasaka rin, ang tanging nagtanggol kay Isko mula sa mga chismis. Hindi totoo yan. Mabait si Isko. Siya nga yung tumulong kay nanay noong nadulas sa hagdan. Pero kahit si Toto, may nararamdaman na ring takot. Isang gabi kasi, habang naglalakad sila pauwi, may nakita siyang hayop sa likod ng mga taniman. Parang aso pero mas malaki. Parang tao pero may pakpak. At sa isang sandaling napalingon siya kay Isko, nakita niyang parang nag-iba ang mukha nito. Nang kinabukasan, tinanong niya si Isko kung may nakita ba ito kagabi. Wala, sagot ni Isko, baka multo lang yon. Pero may ngiti sa labi ni Isko na hindi niya maipaliwanag, isang ngiting tila ba alam nito ang isang bagay na hindi dapat alam. At doon nagsimulang mabasag ang katahimikan ng kanilang baryo. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga hayop. May nakita ring mga marka ng kuko sa pinto ng isang kubo. Isang buntis na babae ang nagsabing may nilalang daw na nakasilip sa kanya habang siya ay natutulog. Hindi na siya umalis ng bahay mula noon. Sa bawat araw na lumilipas, lalong dumidilim ang gabi. Parang may aninong unti-unting lumalapit at sa gitna nito, isang batang may inosenteng mukha pero matang tila gising sa loob ng bangungot. Hindi pa alam ni Isko ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan. Pero darating ang araw na kailangan niyang pumili, ang magulang na nagpalaki sa kanya, o ang dugo ng kadilimang unti-unti nang nananawagan sa kanya. At ang tanong na hindi kayang sagutin ng kahit sinong albularyo o pari ay ito, kapag ang nilalang mula sa dilim ay natutong magmahal, mas malakas pa rin ba ang kanyang pagkatao kaysa sa kanyang lahi? O may mga kwento talagang sinimulan ng pagmamahal, pero tinapos ng uhaw sa laman at liwanag ng buwan. Mula noong malaman ni Aling Rosa ang totoo mula kay Kaiban, hindi na siya mapalagay. Sa bawat sulyap niya kay Isko, hindi na lang pagmamahal ang nararamdaman niya, kasama na roon ang pangamba, tanong, at isang lihim na takot na ayaw niyang tanggapin. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang ina. Isinara niya ang katotohanan sa loob ng kanyang dibdib, itinago sa likod ng mga ngiti at hapunan, sa bawat haplos sa buhok ng anak na mahal niya higit pa sa sarili. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtatagal. Nagsimula ang mga panibagong kababalaghan isang gabi habang umuulan ng malakas. Walang kuryente sa baryo, at tanging lampara ang liwanag sa kanilang kubo. Nakaupo si Isko sa tabing bintana, nakatitig sa ulan, habang si Mang Elias at Aling Rosa ay abalang nagkukumpuni ng sira sa bubong. Biglang kumulob. Isang malakas na dagundong. Kasunod ang tila ungol ng hayop o ng kung anong nilalang mula sa labas. Dumunggaw si Isko. Sa dilim ng gabi, may nakita siyang anino sa gilid ng punong malapit sa batis. Mata na pula. Mga matang nakatitig lang sa kanya, hindi gumagalaw pero buhay na buhay. Paglingon niya sa kanyang mga magulang, parang walang nakarinig. Pero sa loob niya, may naramdaman siyang kirot sa dibdib, isang parang paanyaya o pagtawag. Bigla siyang nanghina. Nawalan ng malay. Kinabukasan, sinabi ng mga albularyo ng baryo na binangungot lang si Isko. Pero si Kaiban, ibang kwento ang sinabi. Tuluyan na siyang sinisid ng dugo niya, bulong ni Kaiban kay Aling Rosa. Malapit na ang panahon. Kailangang mapigilan bago siya kunin ng sinapupunan ng kanyang ina. Nagimbal si Aling Rosa. Ano nung sinasabi mong ina? Ako ang ina ni Isko. Umiling si Kaiban. Hindi ikaw ang nagluwal sa kanya, Rosa. Hindi siya galing sa sinapupunan mo. Galing siya sa ilalim ng lupa, sa tiyan ng halimaw na ginapos noong sinaunang panahon. Sa araw ding yon, matapos umalis si Kaiban, may dumating na estranghero sa baryo. Isang matandang babaeng nakasuot ng kulay lilang balabal, may buhok na puti at mata na parang ulap.
Hindi siya kilala ng sinuman, pero tila kilala niya ang lahat. Dumiretso siya sa bahay ni Mang Elias. Isko, tawag niya sa binatilyong nagpapahinga sa banig. Matagal kitang hinanap. Nagulat si Aling Rosa. Sino po sila? Hindi ako kaaway, sagot ng matanda. Ako si Dianang Lilas, isang diwata mula sa Luntian. Noon pa man, ako na ang nagbabantay sa mga batang isinilang mula sa dilim. Hindi siya isinilang mula sa dilim, mariing sagot ni Aling Rosa, nanginginig ang boses. Ngunit lumapit si Dianang Lilas kay Isko, at sa pagdampi ng kanyang palad sa noo nito, biglang lumiwanag ang buong kubo. Napaupo si Isko, gising pero tila nasa ibang diwa. Ipinaglihi ka sa buwan ng huling gabi ng eklipse, sabi ni Dianang Lilas. Ang iyong ina ay si Amaria, isang aswang na may lahing makaluma, mas malakas pa sa karaniwang nilalang. Ngunit bago kanya mailuwal ng buo, pinutol ng mga tagapangalaga ang ritual. Kinuha ka ng kalikasan at inihabilin sa mga taong may mabuting puso. Ngunit hindi pa tapos ang ugnayan niyong mag-ina. Hinahanap ka niya. At darating ang oras, pupuntahan ka niya para ituloy ang naudlot na kadiliman. Hindi makapagsalita si Isko. Parang may alingaw sa loob ng tenga niya. Mga salitang hindi niya maintindihan, pero parang matagal na niyang naririnig sa panaginip. Sa gabing iyon, inabot ni Dianang Lilas ang isang lumang kabibe. Luma ito't may basag sa gilid, ngunit may kakaibang ningning na tila galing sa ilalim ng dagat. Ito ang mutya ng liwanag sa dilim, sabi niya. Hanggat suot mo ito, mapipigil ang pagtawag sa iyo ng dugo mo. Ngunit hindi ito sapat kung hindi mo pag-aralan ang sarili mong lakas. Mula noon, nagsimula ang lihim na pagsasanay ni Isko. Tuwing gabi, habang tulog ang mga tao sa baryo, dinadala siya ni Dianang Lilas sa ilalim ng punong akasya, ang parehong lugar kung saan siya natagpuan bilang sanggol. Doon niya natutunan ang mga lumang panalangin, ang paghawak ng liwanag sa loob ng dilim, at ang pagtutok sa hangin para marinig ang mga boses ng paligid. Ngunit hindi madali. May mga gabi na tumatanggi si Isko. Ayoko nito, anya minsan habang umiiyak. Gusto ko lang maging normal. Anak lang ako ni Tatay Elias at Nanay Rosa. Hindi ako halimaw. Ngunit sa bawat pagtanggi, lalong lumalakas ang pagtawag sa kanya ng mga panaginip. Isang gabi, nakita niya ang sarili sa isang kuweba, madilim, malamig, at puno ng mga mata na nakatitig sa kanya. Sa gitna nito, isang babae, maganda, mahaba ang buhok, maputi, ngunit ang matay itim at walang puti. Anak, tawag nito. Halika na. Huwag mo na silang pagurin. Hindi ka nila matatanggap kapag nalaman ang totoo. Napabalikwas ng gising si Isko, basang-basa ng pawis. Hawak niya ang kabibe sa kanyang dibdib at mainit ito, parang may sinasaloob. Simula noon, lalong lumalim ang lungkot sa puso niya. Hindi na siya muling naglaro kay Toto. Hindi na siya naglalakad sa palayan. Isang araw, tinanong siya ni Mang Elias kung okay lang ba siya. Anak, may bumabagabag ba sayo? Ngunit mumiti lang si Isko at umiling. Wala po, Tay. Pagod lang po ako. Pero ang totoo, unti-unti na siyang kinakain ng tanong, kung totoo ngang anak siya ng dilim may karapatan pa ba siyang magmahal at mahalin. At sa paglapit ng gabi ng eklipse, ang gabi ng muling pagtawag, isang aninong nilalang ang dumarating sa kakahuyan. Hindi ito ordinaryong aswang. Siya ang ina. At dala niya ang sumpang matagal nang nakatago sa dugo ni Isko. Chat said, simula nang tumapak ang anino ng kanyang tunay na ina sa mga hangganan ng kabubatan, lalong naging mabigat ang bawat araw para kay Isko. Hindi na lang siya basta binabagabag ng mga panaginip, isinusumpa na siya ng katahimikan. Hindi na siya makakain, hindi makatulog, at sa bawat pagtitig niya sa kabibe ng liwanag na palagi niyang suot sa leeg, pakiramdam niya'y mas lalo lang siyang nilulubog sa tanong, sino ba talaga siya? Mahal na mahal niya si Mang Elias at Aling Rosa. Alam niyang hindi sila ang kanyang tunay na magulang, pero sila ang nag-aruga, nagturo at tumanggap sa kanya.
Pero ngayong alam na niyang galing siya sa isang nilalang na kailan may kinatatakutan ng lahat, parang biglang may pader na tumayo sa pagitan nila. Hindi niya masabing totoo sa kanila. Paano niya masasabi? Baka layuan siya. Baka itaboy. At iyon ang pinakamasakit. Sapagkat sa kabila ng lahat ng itinuturo ni Dianang Lilas sa kanya, sa puso pa rin ni Isko, higit pa sa takot sa kadiliman, ang mas matinding takot na iwan siya ng mga taong minahal niya. Takot na isang araw, pagmulat niya, wala na si Nanay Rosa sa tabi ng kanyang higaan. O si Tatay Elias na laging may dalang pinya tuwing umaga. Takot siyang tuluyang mawalan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa palayan, napansin niyang wala ni isang ibon sa paligid. Tahimik ang hangin, parang hinihintay ang isang pangyayari. Sa dulo ng daan, may matandang babae na hindi niya kilala. Baluktot ang likod at tila may pasan sa baywang. Nakasuot ito ng lumang balabal, at nang lumapit si Isko, biglang tumigil ang matanda at tinitigan siya ng matalim. Hindi mo na matatakasan ang dugo mo, bata, wika nito, sabay hila ng palad niya. Napaatras si Isko, nanginginig ang kabibe sa kanyang leg. At sa isang iglap, ang matanda ay naging anino. Walang mukha. Isang maitim na ulap na hugis tao, may matutulis na kuko. Tumalon ito patungo kay Isko, ngunit biglang nagliwanag ang kabibe sa kanyang leg, at sa sinag nito, napaatras ang nilalang at naglaho sa hangin. Hinal na hinal si Isko, nanginginig. Doon niya napagtanto, nagsimula na ang pag-atake. Hinahanap na siya hindi lamang ng kanyang ina, kundi ng mga tagasunod nito. Mga nilalang na minsang itinaboy mula sa mundo ng tao, at ngayoy unti-unting bumabalik sa ilalim ng dilim. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Lumabas siya ng bahay kahit 10 oras ng gabi. Doon niya naabutang nag-aabang si Dianang Lilas sa ilalim ng punong akasya. Paglapit niya, kita sa mukha niya ang galit at takot na kinikimkim. Bakit ako, Dianang, tanong ni Isko, luha ang tinig. Bakit ako ang kailangan nilang kunin? Ako lang naman gusto ko lang maging anak ni na tatay at nanay. Hindi ko ginusto to, tahimik si Dianang Lilas. Maya-maya ay lumapit siya kay Isko at dahan-dahang hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi mo ito pinili, anak ng liwanag at dilim. Ngunit ang mundo ay hindi pumipili kung sino ang kakandiliin nito. Ikaw ang tanging may lakas na galing sa magkabilang panig, at sayo lang pwedeng magtapos ang matagal ng hidwaan. Hindi ko kaya, hindi mo pa alam na kaya mo. Mula sa kanyang kamay, inabot ni Dianang Lilas ang isang maliit na patpat na tila galing sa sinaunang punong kahoy. Mabigat ito, ngunit hindi mahirap buhatin. Doon naramdaman ni Isko ang init mula sa kanyang palad, kasabay ng pagdaloy ng mga alaala na hindi kanya, sigawan ng mga diwata sa digmaan, apoy sa gitna ng kagubatan, at boses ng isang sanggol na umiiyak sa gabi. Sa sumunod na mga araw, unti-unti nang nararamdaman ni Isko ang pagbabago. Mas mabilis ang kanyang reflexes, mas matalas ang kanyang pandinig, at sa bawat pagsasanay nila ni Dianang Lilas, mas lalong lumalalim ang kanyang koneksyon sa kabibeng mutya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya buo. May bahagi pa rin sa kanyang puso ang binabagabag, ang takot na matuklasan ni na Tatay Elias ang lahat. At ang kinatatakutan niyang mangyari ay unti-unti nang lumalapit. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, biglang bumukas ang pinto sa likuran ng bahay. Malakas ang hangin, at sumabay dito ang huni ng isang ibong hindi kilala, paos, parang umiiyak. Tumayo si Mang Elias. Sino yan? Walang sagot. Paglabas niya, wala siyang nadatnan. Pero sa lupa, may mga marka, malalalim na bakas ng paa, parang hayop pero may hubog ng tao. Nang bumalik siya sa loob ng bahay, tahimik lang si Isko, nakatitig sa kanyang pagkain, hindi umiimik. Nagtagpo ang tingin nila ni Aling Rosa. Atin-atin lang, anak, mahina nitong sabi. Hindi ka namin iwan. Pero sa titig ni Aling Rosa, ramdam ni Isko ang sakit na alam na rin nila. Marahil matagal nang alam. Ngunit pilit nilang itinatanggi, umaasa na baka hindi totoo. Na baka,
kahit halimaw ang pinanggalingan ng anak nila, kaya pa rin itong manatiling tao. Ngunit hindi lahat ng halimaw ay may pakpak. May mga halimaw na tinatago sa loob, pagkamuhi, pangungulila, takot na ipagkanulo ng mga minahal. Kinagabihan, habang natutulog si Mang Elias, muling lumabas si Isko. Pumunta siya sa batis kung saan siya madalas tumambay noon. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya, mula sa hamog at dilim, lumitaw ang isang babae, mahabang buhok, puting-puti ang balat, at mata walang puti. Anak, wika nito, halos isang bulong. Halika na. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Napako si Isko. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya, ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa koneksyon. Isa itong damdaming hindi niya maipaliwanag. Bahagi ng katawan niya ang tumatawag pabalik. Ngunit sa kanyang dibdib, nagningning ang kabibe. At sa sinag nito, nagkaroon siya ng lakas para humakbang palayo. Ngunit bago siya makaalis, isang huling salita ang iniwan ng babae. Bumalik ka sa akin bago ang huling eklipse o lahat ng mahal mo, susunduin ng dilim. At sa gitna ng batis, iniwan siyang mag-isa, nanginginig sa hangin, nilulunod ng sariling tanong. Kung pipili siya ng liwanag, sino ang mawawala sa kanya? At kung yakapin niya ang dilim, kaya pa ba niyang maging tao? Mula nang magpakita ang babae sa batis, ang kanyang ina sa laman, ngunit halimaw sa diwa, hindi na muling naging matahimik ang mundo ni Isko. Kahit anong gawin niyang paglimot, kahit anong pagpikit, naroon pa rin ang tinig ng kanyang ina sa isip niya, paulit-ulit na bumubulong, bumalik ka sa akin o lahat ng mahal mo, susunduin ng dilim. Hindi siya makakain. Hindi makatawa. Kahit si Toto, ang matalik niyang kaibigan, napapansin na ang bigat sa kanyang mga mata. Pare, isang hapon habang nasa gilid sila ng palayan, kung may problema ka pwede mo kong pagsabihan. Tahimik lang si Isko. Tinitigan niya ang kaibigan, gustong-gusto niyang sabihin ang lahat, ang tungkol sa kabibe, sa diwata, sa mga panaginip, sa mga aninong sumusunod sa kanya. Pero paano? Paano mo sasabihin sa isang kaibigan na baka hindi ka tao? Na baka isa kang panganib? Wala, pagod lang, sagot niya. Siguro masyado lang akong iniisip. Ngunit si Toto, hindi na rin kampante. Dahil siya man, nakakaramdam na ng hindi tama. Isang gabi habang pauwi galing sa bayan, napadaan siya sa ilalim ng matandang puno ng balete. Doon niya narinig ang isang boses na umaawit ng lullaby, isang awit na pamilyar sa kanya, pero hindi niya matukoy kung kanino galing. Paglingon niya, may nakita siyang babae sa lilim ng puno, nakaputi, mahaba ang buhok, pero walang mukha. Napalakas ang takbo ni Toto pauwi, at hindi niya naikwento kahit kanino, kahit kay Isko. Ngunit mula noon, nagkaroon na rin siya ng tahimik na pangamba. Habang lumalapit ang gabi ng eklipse, mas dumadami ang senyales ng pagbabago. Ang mga ibon sa umaga, hindi na bumabalik. Ang mga hayop sa gubat, tila lumilisan. Kahit ang hangin, may kakaibang amoy. Parang nasusunog, parang may bulok sa ilalim ng lupa. Nagdesisyon si Isko na muling hanapin si Dianang Lilas. Sa ilalim ng punong akasya, tinawag niya ang pangalan ng diwata, at sa ikatlong pagbigkas, lumitaw ito, pagod ang mukha, at halatang may pinagdadaanan din, lumalakas na sila, sabi ni Dianang. At hindi lang ang ina mo. May mga nilalang na matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa. Gumigising na sila, Isko. Dahil alam nilang may magbubukas ng pinto. Pinto, tanong ni Isko. Ang dugo mo, sagot ng diwata, malalim ang tingin. Ikaw ang susi. Kapag pinili mo sila, mabubuksan ang lagusan ng mundo ng dilim. Kapag tumanggi ka maglalaban sila hanggang sa mapilitan kang pumili. Tumahimik si Isko. Sa puso niya, gusto niyang lumaban. Pero paano mo lalabanan ang isang ina? Paano mo tatalikuran ang dugong kumikilala sa iyo bilang kanila? Hindi ko alam kung kakayanin ko, mahinang sambit niya. Lumapit si Dianang Lilas at ipinahawak sa kanya ang bagong mutya, isang maliit na bato na hugis puso,
asul ang kulay, at malamig sa palad. Bato-bato balani ng alaala, anya. Sa bawat hawak mo nito, mararamdaman mo ang puso ng mga taong nagmamahal sa'yo. Kapag dumating ang sandaling malilito ka, ito ang magpapaalala kung sino ka talaga. Isinabit niya ito sa tabi ng kabibe sa leg ni Isko. Sa pagsasanay nila tuwing gabi, mas humuhusay si Isko sa pag-ukit ng liwanag sa hangin, sa pagtawag sa alon ng hangin at sa pagdinig ng mga tinig ng kalikasan. Ngunit sa bawat pagbangon niya sa umaga, mas malalim ang lungkot sa kanyang mga mata. Dahil alam niyang dumarating na ang araw na hindi na siya makakapagpanggap. Isang gabi, habang tulog na ang buong baryo, may narinig silang alingaw-ngaw sa may ilog, sigaw ng baka, habol hiningang ingay ng kalabaw. Tumakbo ang mga tao, at sa gitna ng liwanag ng gasera, nakita nila ang isang hayop na waring pinaghahati-hati, hindi kinain, pero pinagsamantalahan ng isang hindi likas na nilalang. Hindi ito gawa ng hayop, bulalas ng isang tanod. May aswang. Kinabukasan, isang bata ang nawawala. Huling nakitang umiiyak sa likod ng bahay habang hinahanap ang nanay niya. Nang puntahan nila ang lugar, puro bakas ng kuko ang pader. Hindi na ito panaginip. Hindi na ito kwento. Nagsisimula ng kunin ng dilim ang mga inosente. Kinagabihan, kinausap ni Isko si Toto. Hindi na niya kayang magtago. Pare, may sasabihin ako. At sana matapos ko pa to bago ka tumakbo palayo. Tahimik si Toto. Hindi ako normal, simulang sabi ni Isko. Hindi ako tunay na anak ni nanay at tatay. May dugo ako ng halimaw. Yung mga nawawala may kinalaman sa lahi ko. Pero hindi ako sang-ayon sa kanila. Lalaban ako. At baka sa araw ng eklipse, dumating ang gyera. Tahimik si Toto, hindi umiimik. Tinitigan lang si Isko, tapos biglang umupo sa tabi niya. Ang dami mo namang sinabi, sabay buntong hininga. Tara na, mag-ensayo na tayo. Baka kailanganin mong may tagabantay sa likod mo. Napangiti si Isko. Bahagyang gumaan ang bigat sa dibdib niya. Dahil kahit halos wasak na ang mundo niya, may isang taong nanatili. Ngunit hindi pa rin tapos ang gabi. Habang nagsasanay sila sa gilid ng kagubatan, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanila. Dumilim ang paligid. Sa pagitan ng mga puno, may mga mata na sumisilip. 3, 5, 10. Mga nilalang na hindi lubos na tao, hindi hayop. Mga tagasunod ng kanyang ina. Tumayo si Isko, pinanindigan ang kaba. Nanginig ang mga palad niya. Humigpit ang hawak ni Toto sa palakol na dala niya mula sa bahay. Wala pa sila, bulong ni Dianang lilas mula sa lilim ng puno. Mga anino lang muna. Panakot. Paalala. Pero hindi magtatagal darating ang tunay na bangungot. Sa gabi ng eklipse, magpapasya ang liwanag kung may puwang pa ito sa pusong nilikha mula sa dilim. At si Isko kailangan ng pumili. Kahit ang buong katawan niya ay nanginginig sa takot. Sa bawat araw na lumalapit ang eklipse, lalong bumibigat ang hangin sa baryo. Ang mga ilog na dati malinaw ay unti-unting nagiging maputik, at ang mga punong laging namumunga ay tila nanlilimahid. Tila ba sinisingil ng kalikasan ang mga taong walang alam sa nalalapit na delubyo. Si Isko, sa kabila ng lahat ng lakas na natutunan niya kay Dianang lilas, ay nananatiling parang nauupos na kandila, may apoy, pero unti-unting kinakain ng sarili nitong takot. Pero sa kabila ng takot na yon, isang bagay lang ang nagbibigay sa kanya ng lakas, si Toto. Araw-araw silang magkasama, nagsasanay sa kakahuyan, sabay na tumatawid sa palayan, at tahimik na nakaupo tuwing gabi sa ilalim ng buwan. Kay Toto lang siya naglalabas ng totoong damdamin, at sa piling ng kaibigan, kahit papaano, naiisip pa rin niya na baka may pag-asa. Ngunit isang gabi, habang binabantayan nila ang paligid matapos muling may mawala, isang matandang babae na natagpo ang walang buhay sa ilalim ng balete, nakita ni Isko si Toto na may hawak na bagay na hindi niya inaasahan. Isang itim na kwintas na may hugis mata.
At sa sandaling nakita niya yon, parang may humampas sa kanyang dibdib. Sapagkat alam niya ang kwintas na yon, isa yon sa mga gamit ng mga tagasunod ng dilim, isang anting-anting na ginagamit upang makita ang galaw ng mga tagapagtanggol. Toto, marahang tanong ni Isko, pilit na hinuhuli ang hininga, saan mo nakuha yan? Napalingon si Toto, parang nabigla. Agad niyang isinuksok ang kwintas sa bulsa. Wala. Nakita ko lang to kanina sa may ilog. Akala ko laruan lang. Pero sa tinig niya may pag-aalinlangan. Hindi iyon ang boses ng taong walang tinatago. Buong gabing hindi nakatulog si Isko. Ang puso niya ay parang pinipilipit. Ayaw niyang pagdudahan ang kaibigang minahal niyang parang kapatid. Pero hindi na niya maalis sa isipan ang imahe ng kwintas, at ang lamig sa mata ni Toto noong sandaling nahuli niya ito. Kinabukasan, nagtungo siya kay Dianang Lilas. Maari bang malaman kung kanino ang isang bagay? Tanong ni Isko habang ipinapakita ang itsura ng kwintas gamit ang iniukit niyang larawan sa lupa. Napakunot noo ang diwata. Saan mo nakita to? Kaibigan ko siguro ay napulot lang niya. Huwag kang magpakatanga, Isko. Ang kwintas na yan ay hindi basta nalalaglag. Isa itong mata ng dilim at tanging mga nakapaloob sa kanilang kasunduan ang maaaring magdala nito. Nanlamig ang batok ni Isko. Hindi siya makasagot. Baka hindi siya kalaban, bulong niya, halos hindi marinig. Baka pinilit lang siya. O baka sinusubukan lang niya akong protektahan. Umiling si Dianang Lilas. Kapag ginamit mo ang mata ng dilim, sinumpa ka na nila. Hindi mo ito pwedeng hawakan kung wala kang kaugnayan. Hindi pa man siya tuluyang nakakaalis ay biglang lumindol, mahina pero mahaba. Umuugong ang lupa, at sa di kalayuan, isang bahagi ng kagubatan ang biglang bumuka, isang bitak na parang bunganga ng lupa. Mula roon, lumabas ang mausok na hangin, at narinig nila ang isang tinig na parang bulong ng daan-daang patay, dumarating na ang gabi ng pagbabalik. Pag-uwi ni Isko, wala siyang nadatnang ilaw sa bahay. Tinawag niya si Nanay Rosa at Tatay Elias, pero walang sumasagot. Dumiretso siya sa likod ng bahay at doon niya nakita ang kanyang ina, nakaupo sa lupa, hawak-hawak ang palad ng asawa niya. Si Mang Elias, duguan ang gilid ng ulo, walang malay. Anong nangyari? Halos pasigaw niyang tanong. Nalaglag sa hagdan, iyak ni Aling Rosa. Bumaba siya para isara ang pinto, tapos biglang nawalan ng ilaw, nadulas. Hindi ko na siya nasalo. Duguan na siya nang matagpuan ko. Niyakap ni Isko ang ama. Mainit pa ito pero walang malay. Dinala nila agad sa bahay ni Kaiban at doon nalaman hindi simpleng pagkadulas. May sugat sa likod ng batok, sugat na parang kuko. May sumalakay, anang albularyo. Pero hindi hayop to, tao o isang bagay na nagkukubli sa anyong tao. Doon muling nabuo sa isip ni Isko ang tanong, si Toto ba? Kinabukasan, hindi na muling nakita si Toto sa baryo. Nagsimula na ang mga tanong. Nagsimulang magbago ang tingin ng mga tao kay Isko, parang may alam siya, parang may tinatago. At sa gitna ng lahat, ang kabibe sa kanyang leeg ay nagiging mas malamig. Ang mutyang asul ay parang namumutla. Sa ilalim ng punong akasya, kinausap siya muli ni Dianang Lilas. Isko, oras na para malaman mo ang lahat. Akala naming ikaw ang susi, na ikaw ang haharang sa pagbabalik. Pero mali kami. Ikaw pala ang pintuan. Napaatras si Isko. Ano nang ibig mong sabihin? Ang dugo mong halo, liwanag at dilim ay hindi lang basta mahalaga. Ikaw mismo ang daan. Kapag ikaw ay sumang-ayon sa kadiliman, lahat ng nilalang mula sa kailaliman ay makakatawid sa mundo ng tao. Hindi ka lang tagapagtanggol, Isko, ikaw ang huling harang. Hindi siya makapagsalita. Parang nilunod siya ng sarili niyang anino. Paano kung siya nga ang dahilan ng lahat? Paano kung kahit gaano pa siya kabait, kahit ilang beses pa siyang lumaban, hindi sapat dahil siya mismo ang ugat ng panganib? At sa malayo sa kabubatan may boses na muling tumatawag.
Halika na, anak. Handa na ang daan. Tayo na. Ang anino ng kanyang ina at ang aninong hindi niya kayang itakwil. At sa pusod ng kadiliman, isang pares ng mata ang bumukas, hindi sa kanya, kundi sa isang nilalang na minsang naging kaibigan. Dahil ang tunay na pagtataksil ay hindi laging galing sa kalaban. Minsan, nanggagaling ito sa taong pinakanagpapanggap na nasa iyong tabi. Umuugong ang buong baryo. Ang mga kaldero sa kusina ay gumugulong sa sahig, ang mga pader ng bahay ay nilalamon ng itim na usok na lumalabas mula sa bitak sa lupa. Mula sa langit, dahan-dahang tinatakpan ng anino ang buwan, ang eklipse ay nagsimula na. Nakatayo si Isko sa gitna ng palayan, ang kabibe ng liwanag ay kumikislap sa kanyang dibdib, habang ang mutya ng alaala ay tila nagsusumigaw ng babala. Sa likod niya, dumating si Dea ng lilas, sugatan, hinihingal. Ngayon na ang oras, mahina nitong bulong. Kung hindi mo siya haharapin ngayon, tuluyan ng babaha ang kadiliman. Sa kalayuan, mula sa bitak ng lupa, lumitaw ang isang figura, matangkad, maputi ang balat, ang buhok ay umaagos sa likod tulad ng itim na alon, at ang mga mata ay walang puti. Ang kanyang ina. Si Amaria. Anak, anas nito habang lumalapit. Napagod na akong hanapin ka. Ilang taon kitang pinagluksa. Ilang gabi akong umiyak sa ilalim ng buwan, habang ang puso mo'y pinalalago ng mga taong hindi mo kadugo. Halika na. Ako ang iyong ina. Sa akin ka nabibilang. Nanigas ang mga kamay ni Isko. Sa kabila ng takot, may bahagi sa kanya ang gustong lumapit. Gusto niyang maramdaman kung paano ba ang yakap ng isang ina na siya mismo ang nagsilang. Ngunit kasabay ng paglapit ni Amaria ay ang pagdating ng anino, mga nilalang na walang mukha, nakalutang, may matutulis na kuko at bibig na laging nakanganga. Sinalubong sila ni Dea ng lilas. Sa isang kumpas ng kamay, lumitaw ang apoy sa paligid ni Isko, humarang sa mga nilalang. Ngunit napakarami nila. At sa isang sulyap ng ina, nabasag ang apoy at tumalsik si Dea ng sa lupa. Ako ang may likha sa kanya, sabi ni Amaria. Ako ang magtatapos sa kanya kung pipiliin mong lumaban. Hindi ako yo, mariing sabi ni Isko. Kahit ikaw ang nagluwal sa akin, hindi ako nilikha para maging kagaya mo. Ngumiti si Amaria, isang ngiting may lungkot. Hindi mo alam ang totoo, anak. Hindi ako dating halimaw. Ako'y isa ring nilalang ng liwanag, tulad ng iyong diwata. Ngunit nang ipanganak ka, pinili ng mundo na itaboy kami. Sumpa ang tingin nila sa'yo, kaya kita inilihim, kaya kita itinago. Ngayon, ikaw ang magpapasya kung saan ka tatayo. At mula sa likod, lumitaw ang isa pang figura, si Toto. Duguan ang kanyang damit pero buhay. Humakbang siya palapit kay Isko, ngunit tila walang saysay ang kanyang pag-iyak. Patawad, per garalgal niyang wika. Akala ko matutulungan kita kung susunod ako sa kanila. Akala ko mapoprotektahan kita. Pero ako pala ang naging daan para malaman nila kung nasaan ka. Napatulala si Isko. Toto, pero bumalik ako, per. Dahil hindi ko kayang hayaan kang lamunin ng dilim. Labanan mo siya kahit ako na ang mawala. Bago pa man makapagsalita si Isko, isang nilalang ang lumipad mula sa anino at sumugod kay Toto. Napatili si Dea ng lilas. Ngunit si Isko, sa isang iglap itinaas ang kabibe. Mula sa liwanag nito, lumabas ang isang bugso ng enerhiya, tumama sa halimaw at napaatras ito. Hindi kita papatayin, ina, mahinang wika ni Isko habang tumutulo ang luha. Pero hindi rin kita susundan. Hinawakan niya ang bato-bato balani ng alaala, at sa loob ng kanyang isipan, nakita niya ang mga mukha ni Nanay Rosa, Tatay Elias, at ang batang si Toto na laging nasa tabi niya sa tuwing natatakot siya. Mula sa mga alaala na yon, lumabas ang isang bagong lakas, hindi kapangyarihan mula sa lahi, kundi kapangyarihang galing sa pagpili. Lumipad si Isko sa ere, hindi gamit ang pakpak, kundi sa lakas ng liwanag. Sa bawat galaw niya natutunaw ang anino. Sinugod siya ng mga nilalang ni Amaria,
ngunit nilamon sila ng bugso ng kanyang enerhiya. Tama na, sigaw ng ina. Mamatay tayong lahat kapag hindi mo ako pinakinggan. Pero lumapit si Isko. Walang galit sa kanyang mata, kundi awa. Hindi ako isinilang para sirain ang mundo. Baka nga ikaw man, hindi rin dapat naging halimaw. Pero pinili mong maging isa. Hinawakan niya ang kamay ni Amaria, at sa huling sulyap, tinanggap niya ang kirot, ang huling piraso ng dugo mula sa kanyang pinagmulan, at hinayaan itong mawala. Mula sa kabibe, isang matinding liwanag ang lumabas. Nyanig nito ang lupa. Isa-isang naglaho ang mga anino. Tumigil ang eklipse. At si Amaria unti-unting natunaw sa hangin, parang abo na isinuko na ang laban. Tahimik ang paligid. Si Toto, sugatan ngunit buhay, lumapit kay Isko at niyakap siya. Pasensya na, pare, salamat sa pagbabalik, sagot ni Isko. Hindi ko to kayang mag-isa. Dahan-dahang lumiwanag ang paligid. Ang buwan ay muling sumilip. Ang mga tao sa baryo ay isa-isang lumabas, takot pa rin, pero ligtas. Ngunit habang si Isko at Toto ay naglalakad pa uwi, naramdaman nila ang malamig na ihip ng hangin. Sa dulo ng palayan, may isang batang babae na nakasuot ng puti. Tumingin ito sa kanila, umiti at naglaho. Sino iyon? Tanong ni Toto. Hindi na sumagot si Isko. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Maaaring nanalo siya sa laban ngayon, pero may mga aninong hindi basta-bastang nawawala. May mga lihim na naghihintay lang ng bagong gabi. At sa ilalim ng buwan, tahimik siyang nagdasal, kung kailangang ulitin ito para sa mga taong mahal ko lalaban ako. Kahit buong dilim pa ang bumalik. Sa mundong walang katiyakan, minsan ang pinakamakapangyarihang sandata ay hindi ang liwanag o ang mutya, kundi ang puso ng isang nilalang na piniling maging tao sa kabila ng lahat. Makalipas ang gabi ng eklipse, nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Parang humupa ang bigat na matagal nang nakakubli sa ilalim ng lupa. Isang kakaibang katahimikan ang dumantay, hindi dahil sa takot kundi dahil sa wakas ay natapos na ang isang sumpang gumagapang sa kasaysayan nila, isang sumpang kinatawan ng isang binatang hindi pinili ang daan ng dugo, kundi ng puso. Si Isko, matapos ang laban, hindi agad nakaramdam ng ginhawa. Sa totoo lang, mas lumalim pa ang kanyang pag-iisa. Sa bawat gabi, iniisip pa rin niya ang mukha ng ina niyang si Amaria, ang mga mata nitong puno ng paghahangad at sakit. Hindi niya makalimutan ang huling sandaling hinawakan niya ito, hindi bilang kaaway, kundi bilang anak. Hanggang sa huli, walang galit ang kanyang nadama. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi siya kailanman kayang buuin ng dugong pinanggalingan niya. Si Toto ay nanatiling kasama niya, bagamat matagal ding hindi nakalapit ang mga tao sa kanila. Ang buong baryo, bagamat ligtas na, ay may halong kaba at pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Naririnig ni Isko ang mga bulong-bulungan, siya yung anak ng aswang. Siya ang dahilan ng dilim. Kahit ilang ulit pa niyang pinatunayan ang sarili, hindi na mabubura ang anino ng kanyang pinagmulan. Ngunit hindi na siya lumaban pa. Hindi na siya nagtago, hindi na siya nagmakaawa. Tinanggap niya ang katotohanan ng buong tapang, at piniling mamuhay ng simple sa kabila ng lahat. Araw-araw siyang tumutulong sa mga nasirang bahay, nag-aalaga ng mga bata, at tinuturuan ang ilan sa mga kabataan ng mga dasal na itinuro ni Dianang Lilas. Si Dianang Lilas ay hindi na muling nakita matapos ang eklipse. Ang huling iniwan niya kay Isko ay isang maliit na punla, isang butil ng liwanag na dapat itanim sa gitna ng kagubatan. Doon daw usbong ang panibagong lakas ng kalikasan, isang paalala na kahit sa lugar na minsang naging pugad ng dilim, pwedeng tumubo ang kabutihan. Itinanim iyon ni Isko sa paanan ng punong akasya, kung saan siya unang natagpuan bilang sanggol. Araw-araw niya iyong dinadalaw, dinidiligan, at binabantayan. At sa tuwing nakikita niya ang munting dahon na sumisilip mula sa lupa, parang nakikita rin niya ang bahagi ng sarili niyang nagsisimulang muling mabuhay. Minsan, isang gabi, dumalaw si Aling Rosa sa kanya. Matagal silang hindi nag-usap ng malalim mula nang matapos ang lahat.
Naupo sila sa bangkito sa likod ng bahay, habang ang buwan ay tahimik na nakatingin mula sa langit. Anak, mahina nitong sabi, hindi ko man ikaw isinilang, pero ikaw ang pinakatotoong anak na meron ako. Napaluha si Isko. Salamat, Nay. Kahit alam kong marami pa rin sa kanila ang takot sa akin, sapat na po na nandyan kayo. Hinawakan siya ni Aling Rosa sa kamay. Ang tunay na ina hindi sinusukat sa dugo. Sinusukat yan sa mga gabing hindi ka iniwan. Sa mga sakit na sabay niyong nilampasan. At sa huling halik bago ka matulog, kahit anino ka man ng dilim. Doon tuluyang bumigay ang luha ni Isko. Lahat ng kinimkim niyang sakit, takot, at pagdududa, iniyak niya sa gabing iyon. At sa yakap ng inang hindi niya kadugo, pero minahal siya ng buong puso, muli siyang tumatad. Dumating ang araw na bumalik sa normal ang takbo ng baryo. Hindi agad-agad na nawala ang takot ng mga tao, pero unti-unti, sa mga maliliit na pagkilos ni Isko, sa bawat pagtulong sa mga palayan, sa bawat ngiti sa mga bata, sa mga araw na nililinis niya ang sapa na minsang naging madilim, nagbago rin ang tingin sa kanya. May ilang kabataang lumapit sa kanya, gustong matuto sa kanya. Hindi dahil takot sila, kundi dahil humanga sila. Isa sa kanila ang nagtanong, Kuya Isko, totoo bang may aswang sa loob mo? Napangiti siya. Ang totoo, minsan may anino sa puso natin. Pero kapag pinili mong maging liwanag, kaya mong itaboy kahit anong dilim. Hindi na niya nakita muli si Amaria. Pero sa tuwing umuulan ng mahina at ang ulap ay bumabalot sa kabubatan, nararamdaman niyang naroon pa rin ang kanyang ina, hindi na bilang banta, kundi bilang alaala. Isang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi na kailanman mawawala, pero hindi na rin kailangang katakutan. At si Toto, nanatiling kabarkada, karamay, kapatid. Naging tagapagtanggol din siya ng baryo, gamit ang kaalamang natutunan niya mula sa pagkakamali. Hindi sila perpekto, pero sila'y totoo. Sa huling sandali ng istorya ni Isko, habang nakatayo siya sa ilalim ng punong akasya, pinagmamasdan ang punlang ngayon ay isa ng batang puno, may hangin na dumaan, malamig pero hindi nakakatakot, parang haplos ng isang paalala. Na kahit sa mga nilikhang may kadiliman sa ugat may mga pusong pinipiling mamunga ng liwanag. Sapagkat hindi dugo ang nagsasabi kung sino ka. Kundi ang mga desisyong ginagawa mo, sa oras ng takot, sa gitna ng dilim, at sa mismong puso ng gabi. At kung ang isang anak ng aswang ay kayang pumili ng kabutihan, ano pa kaya ang kayang piliin ng isang taong tulad mo? May mga panahon na hindi lang biolohiya ang nagdidikta kung sino ka. Kung minsan, ang iyong dugo ay may kahit ano pang mas malalim at ito'y hindi mo napipili. Si Isko ay isang simpleng binata. Hindi siya kilala ng mundo. Hindi siya mayaman. Hindi siya maganda sa mata ng iba. Pero isa siya sa pinakamahirap na uri ng nilikha, isang tagapagtanggol. Isang gabi habang umuulan ng malakas nakita niya ang mutya sa palad niya. Kumikislap ito ng bahagya. Parang may buhay pa rito. Kung nababasa mo to, sabi ng kanyang ina dati, ibig sabihin dumating na ang hukuman. Hindi alam ni Isko kung matatakot siya o maniniwala. Pero alam niya na ang dilim ay papalapit na. Ang laban sa sarili naglakad siya patungo kay Dianang Lilas. Dinala niya ang papel. At doon, natuklasan niya ang totoo. Na ang kanyang pamilya ay may kasunduan. Na ang kanyang dugo ay may kapangyarihan. Na ang kanyang ina ay hindi tunay na tao. Ang wakas, ang pasya nakatayo siya sa harap ng libingan ng kanyang ninuno. Sa ilalim ito ang huling mutya. At sa kanyang kamay ang kapalaran ng lahat. Suot niya ang mutya ng gabay. Dala ang pasakit ng nakaraan. At sa kanyang puso ang hininga ng kanyang tunay na ama. Habang humihina siya ng malalim, sinabi niya, hindi ako natatakot. Hindi dahil tapang ako kundi dahil alam ko na kung bakit ako narito. Final thought comment prompt. Kung ikaw si Isko, tatanggapin mo ba ang iyong dugo bilang bahagi ng isang sinaunang tungkulin? O pipiliin mong manatiling simpleng tao pero walang kapayapaan? I share ang iyong sagot sa comment section.
like, subscribe, hit the bell sapagkat minsan, ang pinakamakabuluhang kwento ay hindi tungkol sa laban sa mundo kundi sa laban sa sarili.